Yo, what's up mga pare ko, kamusta? Nandito na naman tayo para mangusga ng mga rapper na tanga, di ba? Kapalam mo kay, kala mo sinong matalino talaga, di ba? Yo, kamusta? Gaya ng dati, bago tayo magumpisa sa panggagatas, sa pambabaya, sa pangungupal, syempre gusto ko lang magpasalamat sa mga walang sawang sumusuporta sa mga ginagawa kong kabutihan dito sa mundong ibabaw. Syempre walang iba kundi ang Distinctive Clothing. Yan o, kay Madam Alex Llagas, Distinctive. Search nyo lang sa page nila. Ito, bagong design, self-made. Sobrang solid na ito. Sobrang angas sa personal, acid wash. Ito yung mga, alam mo yung dati wala akong ganito. At nung nakilala ko si Madam Alex Llagas, maraming salamat. Ang dami ko ng maaangas na Distinctive. Yan, self-made. Sobrang solid. Maraming salamat, Madam Alex Llagas. Search nyo lang yung page nila, Distinctive. Siyempre, ang Egocentric kay Papa Joseph Aday. Egocentric, maraming salamat, Papa Joseph Aday, sa mga trip umiscore na mga yung mga in na design or nauusong ano ngayon. Marami ang Egocentric. Search nyo lang yung page nila. At i-PM nyo lang din si Papa Joseph Aday. Makikita nyo yun, isa sa pinakamanyakis kong kaibigan, pero simple lang. At syempre, Crown Manila ay kaya Nico Manning. Yung mga cap na suot ng mga flip-top artists, puro Crown Manila yon. Halos lahat doon, Crown Manila. Looney, Mot, Apok, Ron Henley. Basta sobrang daming rapper na may Crown Manila. Maraming salamat kaya Nico Manning. Etong battle na gagawa natin ng kaululan ay laban ni Sayad versus Flick G. Di na natin patatagalin. Game! Nanalo, pinili ni Flick G mauna. Pumayag naman si Sayad. Tig-2 minuto dapat. Pahinga natin. Unang banat. Flick G. Flick G, anak ko ni Enigma. Anak ng Teteng. Bakit ganun kaagad? Ayaw niya kasing mamatay kaagad itong kalabang kong si Sayad. Pag ako nag-isip ng linya, tinitiyak kong tatatak sa masa. Bakit ganun kaagad? Ilan ako ni Enigma! Anak ng... Okay. Oo nga pala. Pinorward ko na kasi agad eh. Hindi ko na siya inaano sa intro ng ano. Oo pala, parang nag-intro pala, parang tinanggalan nga pala ng intro ni Kuya Flick dito si Enigma, kaso inawat siya ni Arik. Pero alam ko nagawa niya eh. Kaso nga lang, alam mo yun, nagawa niya yung pagputol ng intro kay Enigma, kaso pinigilan siya ni Enigmang ituloy yun. Oo nga. Unang banat. Flick G. Flick G, anak ko ni Enigma! Anak ng Teteng! Bakit ganun kaagad? Ayaw niya kasing mamatay kaagad itong kalabang kong si Sayad! Pag ako nag-isip ng linya, tinitiyak kong tatatak sa masa. Tatagos hanggang buto kapag ako na ang bumara. Babaon ng mga sulat at mga lirikong hinasa, bawat singit ko pasok. Takumi Fujiwara! Overkill para nag... Hindi ko alam kung sino yung binanggit niya. Bawat singit ko pasok. Takumi Fujiwara! Overkill para nag-critical hit. Ito'y initial D. Initial death. Nagkamali ka ng kinalaban mo na lyricist. Ako'y walang sinasanto. Parang atheist. Ngayon patuloy sa pagsaksak sa Sayad. Ako'y walang konsensya. Sa mga naghahabol sa'yo, humihingi ako ng pasensya. Kasi itong si Sayad, dead on the spot, di naaabot yung lanseta. Sa pagbangga mo sa batang Mandaluyong, pagkakulungan siyang bayad. Nakalimutan mo na yatang sa pinagmulan kong lugar, binabartuli na lang yung may Sayad, ano? Anong ba? Oo nga, sa Mandaluyong pala may pulang bubong kung saan doon dinadala yung may mga problema sa isip. Yung pagkakulungan siyang bayad. Nakalimutan mo na yatang sa pinagmulan kong lugar, binabartuli na lang yung may Sayad, ano? Anong barang tumatak sa'yo? Wala! Huwag ka na magbida! Para magising ka sa katotohanan, papatulugin na kita! Ang katotohanan na sobrang gasgas ng estilo mo, wala nang pumapalakpak. Kailangan mo pa yatang gumamit ng 808 para magkaroon ka ng clap. Sobrang pangit ng estilo. Sobrang wak, sobrang bano. Sa sobrang bano, inadapt ng mga tagagapo. Ang ina. Lanzetta tsaka Invictus yung tinutukoy niya rito kasi parang yun daw yung katunog ni Sayad. Sobrang pangit ng estilo. Sobrang wak, sobrang bano. Sa sobrang bano,
inadapt ng mga tagagapo. Pinagtitripan ka ni Enigma. Di mo ba napapansin sapagkat lahat ng nagchochoke sa liga, sa'yo tinatapat. Bagay na bagay sa'yo yung uprising. Di mo ba napansin, Brad? Logo ng grupo nyo kamao, tapos ikaw yung punching bag! Hinamon ka ni Lance, di ba? Pero di pumalag tong si Repa. From rapper, naging martial artist kasi ang galing umiwas sa lanseta. Ngayon sa pagbangga mo sa G, sugat ng siyang pambayad. Sugat ng siyang pambayad, di iwanan kitang puro gasgas. Pagkatapos kong sumayad at para ako nag-short circuit sa sobrang init na mga lain, dapat pangalan ko Optimus kasi I'm always on my prime. At ikaw, magpalit ka na ng pangalan, wag ka magpakahangal. Paano ka kikilalaning sayad kung yung galing mo lang pang normal? Time. Kami si Kuya Flick bumatel, puta. Yung boses, no? Alam mo yun, tangina, sobrang ganda ng boses talaga. Dito, ang dami niyang lumanding na punchline. Yun nga lang, pinigilan daw siya yung balak niyang tanggalan ng intro si Arik. Parang nasira yung ano niya ron. Pakinggan natin round 1 ni Sayad. Nung ako nagtanggal ng intro, yung buong round ko na buo. Samantalang yung tanginan to naawat, yung pagiging G mo pala, hindi totoo! Pero nakalaban ko na daw to dati. Tinulbos at linapastangan. Ang kaso nga lang, wala akong maalalang ganong klaseng kaganapan. Tinumba na nga ba kita? Pasensya na, pero hindi na ba kayo nasanay? Yung malulupit na linyahan nga nakakalimutan ko, yung pa kayang maliliit na bagay. Inang angas nun. Di pa ba kayo nasanay? Yung mga malulupit ngang linya ko, nakakalimutan ko yung pa kayang maliliit na bagay. Ay na parang sinabi niyang wala yun. Kumbaga yung tinalo ko si Flick G, wala naman yun eh. Parang puta ganun yung dating. Yan nga nakakalimutan ko yung pa kayang maliliit na bagay. Pero kung ano pa man trabaho to, kaya sa pagdalo mo, salamat. Binigay na pangalan na ilinaanan ko pa rin ang oras masiyasat. Sino ba si Flick G? Yung ikatlong sumpa na sa usapang bilis, Anito. Oo, ikaw nga! Yung espada ng panday na pinagbali-bali ko! Puta, oo nga pala, naglaban na pala si Sayad at si Flick G sa 2x2 pala, kalaban nila si Sayad Aklas, tapos Dam sa Flick G. Re-review natin yan. Review natin yan. Next natin yon dito. Re-review ko mamaya. O no, hindi ka nadala, o na-miss mo lang kasi na maduraan ko sa mukha ng mga ideyang Makate. Kung madali siyang makamis, di bano at aminado, ngayon tutunawin kong tuluyan mga nalabing piraso para buuin ka lang muli at bigyan ng bagong hubog, panusablay ka na espada o sandata na panlusob. Palagay ko masakma ka, namumunting pang regalo. Gagawin kitang kandado, ibabalik kita kay Darmo! Gagawin kitang kandado, ibabalik kita kay Darmo. Si Denmark, yung pinaka-leader ng Blind Rhyme. Tas ayaw kung kandado ba apelyedo nun? O sandata na panlusob, palagay ko masakma ka, namumunting pang regalo. Gagawin kitang kandado, ibabalik kita kay Darmo! Sino? Yun yung dati niyang amo na kanyang sinuwag pagkatas siyang bihisan. Kaya pala madalas niyang banggitin na siya yung kumanta ng paglisan. Panay sabit sa mga immortal galawang rookie. Puta! Pwes pag di ka tinanggap ni Darmo, paglisan na magiging tugtog mo sa karo, o paglisan mo ba do'y pinapasabi ni Cookie? Chua! Kung kumapit ka lang sana, malamang isa ka na sa may mga pinakamadilim na pag-iisip sa sirkulo na to. Hindi mo na kailangan magpanggap na maraming nalalaman sa siyensya, aghangang pagkalawakan at kung ano-ano. Ang kaso nasira ka. Nung hinabol mo yung kasikatan, naging bulaan na duwag. At pinakita mong mahina ka. Nung mas pinili mong makakita, sa halip na bitbitin yung bandera ng tugmaan na bulag. Mula sa pagiging jablong gigel na kumakatay ng beat, naging rapper na endorser ng sweet and spicy pansit. At di ba dati kang miyembro ng grupong literal na bumasag sa mga ulong konektado?
Ngayon kumakapit siya sa mic para magkasapatos na bago. Mike Swift. Dahil yung sa Nike, yung nila ng Nike tournament. Nagpa-event kasi si Mike Swift sa sunugan na ang pinaka major sponsor ay yung Nike. Galing nun. At di ba dati kang miyembro ng grupong literal na bumasag sa mga ulong konektado, ngayon kumakapit siya sa mic para magkasapatos na bago. Kaya sino ka ba, Flick G? Kung sino ka pa man, balita ko mahilig ka magbahay-bahay kaya para di na magkagulatan. Sinabihan ko na yung mga tao sa amin na may parating akong bisita at sakto. Di naman daw sila ganong abala. Kaya asikasuhin ka nila at huwag kang mag-alala. Matagal na kami hindi kumakain ng tao! Dahil follow pa na, Flick G, pakinggan natin. Pareha solid round 1 nila rito. May konting stutter lang si Sayad. Di naman halos di nga pero napansin ko kasi itong round 1 na to parehas maganda yung nila, maganda yung atake nila. Pero para sa akin, bibigay ko to ng tabla. Itong round 1. Parehas nilang napakita yung estilo, yung technique nila. Bibigay ko tong tabla, tong round 1. Para sa akin. Pahingin natin round 2. May napansin kayo? May napansin lang ako. Ba't pag nagra-rap kayo, puro atay, apdo, puso, kabaong, bituka. Sobrang weirdo ang puta. Di mo malaman kung rapper o embalsamador to si kuya. Tapos yung mga album, Ganti ng Patay, Loob ng Kabaong, Lalim, Karimlan, Karops. Mahabaging langit, Diyos ko. Dito magaling si Kuya Flick. Putang ina mong ulol. Inang yan. Ganti ng Patay, Loob ng Kabaong, Lalim, Karimlan, Karops. Mahabaging langit, Diyos ko. Ano mga listeners nyo? Multo. Sobrang horrorcore ni Sayad. Minuminuto, kala mo talaga, laging papatay. Kaya yung horrorcore na konsepto, puta sa buhay in-apply. Magpapakilala lang sa babae, gaganto pa. Putang ina, totoo kaya yun, no? Miss. Mga ganun pa yun, miss. Putang ina mo. Kaya yung horrorcore na konsepto, puta sa buhay in-apply. Magpapakilala lang sa babae, gaganto pa. Magpapakilala lang sa babae, gaganto pa. Hi. Pagkausap mo sa personal, ang babait na mga putang inanto. Pag nagsimula na mag-rap, puta, mga galit na sa mundo. Pag nag-rap, kala mo mga nakakatakot na rapper. Tanga, kaboses mo yung alalay ni Jericho sa Ghost Fighter. Ang galing ni Kuya Flick sa ganyan. Alam mo ba saan niya nag-umpisa yung pang-asar kay Tipsy D na si Tipsy D daw kamukha ng alalay ni Kurapika. Ito naman ngayon, ang kaboses yung alalay ni Jericho sa Ghost Fighter. Galit na sa mundo. Pag nag-rap, kala mo mga nakakatakot na rapper. Tanga, kaboses mo yung alalay ni Jericho sa Ghost Fighter. May kasabihan nga tayo, mean what you say and say what you mean. Huwag mong sasabihin kung di mo kayang gawin. Sobrang bait mo sa personal, kaya yung style mo hindi bagay sa'yo. Kaya hayaan mong ipakita ko sa kanila kung gaano ka kamukhang tanga kapag ginagamit mo yung estilo mo. Kunyari ako sa Sayad. Dudukutin ko yung bituka mo. Kaso di ko gagawin. Kasi makukulong ako. Chachap-chapin kita. Wata! Gamit imagination ko. Eto na katapusan mo, maghanda ka namin. Papatayin kita. Pero buhay ka pa rin. Buka,
higa, sara. Mukha akong tanga. Ako si Sayad, sobrang horrorcore ko talaga. Yung huling nilumpo ko, ayun, naglalakad pa. Yung pagka-horrorcore ni Sayad, dalata sobrang pilit. Yung utak niya sobrang sama. Yung katawan sobrang bait. At kung pupunahin mo yung impossible bars ko, hyperbole tawag doon. Don't be a fucking bitch. Bawat speech ko, ginagawa ko figure. Ganyan ako mag-figure of speech. Magkaiba ang imaginary sa visionary. Ikaw yung dick sucker, ako yung dictionary. Ikaw yung ill sa ilustrado, nag-ilusyon na naman si Barry. Kung may ill man sa'yo, yun na yung galing mo kasi illusionary. Fuck you. Solid tong round 2 ni Kuya Flick, puta. Ginawa niyang katatawanan yung style ni Sayad. Gusto ko tong round 2 niya. Pakinggan natin round 2 ni Sayad. Mga banat, pakinggan natin. Kaya pala, sabi niya kanina, wala raw akong tumatak na linya. O wala raw akong linya tumatak. Pero nagbanggit siya ng ilan, di ba? Tangina yung mga angon mo, ganun, kawak. At hinihintay ko siya mag-rap ng mabilis. Hinihintay ko siyang humarurot. Pero hindi niya ginawa kasi tangina baka. Nga naman gumana yung ganong estilo, tangin masasabi ko, aba. Kung para madulas, kailangan pa makatapak ng balat ng saging na saba. Hindi bang pagsasalita ng mabilis eh? Senyales ng kaba. At dapat ka nga lang kabahan kasi kung ganyan lang yung bigayan, ako'y handa lang sumalo. At dahil sa'yo, naunawaan ko na kung ba't yung sumpa ng chakra kailangan pa maging 8. Meron ding 10 sumpa yung Ehipto. Pero isa lang yun talaga. Hinati-hati lang sa 10 para lumabnaw yung timpla. Pero kapag yung 10 pinag-isa, yun ay ako, walang iba kung ang pinupunto ko magulo. Ang sinasabi ko, magagawa mong isumpa buong mundo sa isang sayad lang ng kamao. Ang galing, no? Magagawa mong isumpa ang buong mundo sa isang sayad lang ng kamao. Sa isang sayad ng kamao pag tumama, tsaka sa isang sayad ng uprising. Yun ay ako, walang iba kung ang pinupunto ko magulo. Ang sinasabi ko, magagawa mong isumpa buong mundo sa isang sayad lang ng kamao. At nahagip ka na nito dati, di ba? Naging talunan na in denial. Kaso hindi tuloy niya ang Netflix, wala ditong free trial. Totohanan tututoy at kung ang balak mo manggulang, pag ako nagpalakad, singil na kaagad bago ka pa makautang. At napalangoy ka sa apoy, ako'y para sa laing salarin. Di mo man magawang umahon sa ulit, tsak, lulutang ka pa rin. Yun din naman yung pakay mo, di ba? Ang mapansin kahit papano. Kaya sa ritual na to, naibahagi ka at naisalo. Kung hanap buhay to sa'yo, yung pananaw mo pa bago kasi sa kalagayan mo, mas kailangan mo ng himala at ng milagro. O no, walang katuturan. Yung alulong ko pandaraya. O baka ang kahulugan, tila bulong na hinayaya. Kanang tapusin ang sarili ng ganap ng makalaya. Kung inaral mo lang sana ang maigi. Eh di sana nalaman mo pag ako nagdisenyo ng mga bara kahit yung mga sige lang ng sige, natural na babahala. Ano, natatakan ka ng tanda? Tangina ganyan, no? Mga sige lang ng sige, natural na babahala. Sige-sige gang, tsaka yung bahala na gang. Galing nun. Inaral mo lang sana ang maigi. Eh di sana nalaman mo pag ako nagdisenyo ng mga bara kahit yung mga sige lang ng sige, natural na babahala. Ano, natatakan ka ng tandang pananong? Dama mo na bawat kirot. Nung binasag ko yung realidad, ang bawat bubog na noot, nasa yung pabulok na nalaman at pwede wag kang malikot. Baka malaglag yung ulo mo. Nakapatong na lang sa leeg. Yan ay kanina papugot! Masyadong mabilis yung mga nangyari, di niya na nagawa pang umaray. Huminga ka lang. Huminga ka lang! May susunod na round pa ako, di ka pa pwedeng mamatay! Malakas pa rin, round 2 ni Sayad. Pero para sa akin, mas nakuha ni Kuya Flick yung round 2. Mas nagustuhan ko yung ginawa ni Kuya Flick. Ano sila style clash. Pero para sa akin, mas effective yung ginawa ni Kuya Flick na pangka-clown ng estilo ni Sayad. Yun yung lakas ni Kuya Flick eh. Nagamit niya yun dito kay Sayad. Style clash. Flick G ako round 2. Round 1 tabla, round 2 Flick G. Pakinggan natin round 3. Kanina pa daw pugot yung ulo ko. Bobong nila lang. Kanina pa daw pugot.
Di naman ah. Anyway, bitter ka kay Balakid. Yan ang aking napuna. Kasi yung titulong worst choke of all time, imbis na sa'yo, sa kanya napunta. Ako, nagcho-choke din naman ako. Pero dapat mong malaman na ako lang yung MC sa Pilipinas na pag nag-choke, nagiging classic yung laban. Ikaw laban ka pa rin ng laban kahit sobrang boring mo madalas. Yung mukha mo parang Nokia 3310 na sa tigas. Average MC ka lang kasi na laging 75 lamang yung grade. Sa bagay, Nokia ka nga, kaya ka naging boring kasi ang tagal mo mag-upgrade. Sa bagay, Nokia ka nga kasi kaya ka naging boring kasi ang tagal mo mag-upgrade. At ikaw, putang ina round 3 to, sumpa oh. Putang ina. Eto na. Mahugot. Alam, mahugot mo yan. Laban ka ng laban ka. Sa bagay, Nokia ka nga kasi labang, putang ina mo. Sa bagay, Nokia ka nga. Kaya ka naging Ang ina mo, Kuya Flick talaga. boring kasi ang tagal mo mag-upgrade. Ito na ang due date mo, Bari. Nazi tong katapat mo. Makakatikim ka ng Holocaust pag inabot ko tong due na to. Makakatikim ka ng Holocaust pag inabot ko tong due na to. Walang makakapigil sa akin, parang tumakas na tulisan. Mahaharangan lang ako ng Bari kapag may kada sa hulihan at pinaglololo ko kayo niyan. Isipin nyo na lang, paano ka magiging representante ng hinaharap kung mas magaling pa sa'yo mga rapper sa nakaraan? You came from the future? Sino ka? Si Trunks? Pues, ako si Goku. Nag-time travel ka pabalik para talunin ko lang pagkatapos duguan. Parang kinapitan ng rapture, ito'y time traveler's wife kasi may mamamatay na galing sa future. Ito'y time traveler's wife kasi may mamamatay na galing sa future. At aabutin ng siyam-siyam tong pito-pito pag inabot kita sa 2x2. Magpi-50-50 kang mabilis pa sa alas 4 sa ikatlo ka magtatapos. Kung napansin mo, puro numero, gusto ko lang ipamukha sa'yo kung gaano ka katanga. Kasi wala daw bilang yung 0, bakit naisahan ka? 4-1 yung score. Napatawag siya ng Mayday. Oo, 4-1 kasi nirat-rat siya ng AK. Tinangkilik ka lang naman ng public kasi kakaiba mga lines mo. From popstar, naging PUBG kasi nawala rin yung hype mo. Kasi itong si Empoy, mahilig sa madilim na konsepto. Yun ay di na iba. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na kahit magtago ka sa kadiliman, Empoy, kita. Lingbanat! Empoy! Sayang round 3 ni Kuya Flick. Kalat. Lingbanat! Empoy na naman, tangina. Kahit Empoy, queenless ng mamate. Pero di ba, tangina, sasabihin na akong Empoy ng kamukha ni Roderick Paulate. Roderick Paulate, boss. Ang dami mong hinaing. Yung kantangan Tatlong Bibe, meron ka mga bersong ilinapat. Boss, 3 bibi yan ah. Tangina, ganda nun. Ganda angulo to. Ano, napag-utusan ka lang? Kaya ginawa mo kahit hindi dapat? Pinanood ko naman yung video. At oo, mukhang galing sa puso yung mga banat. Pero kung 3 bibi lang yung nakita ko, yung bilang ng bibi na... Kung 3 bibi lang yung nakita mo, yung bilang ng bibi na nakita ko sa video mo ay malinaw na 4. Desperado siya sa views. Ginawa niyang clickbait mga babaeng nakapanty. Dati nakaka 215 words per minute lang to. Ngayon kumakwak-kwak na ng Anli. At nung trinabaho ko to noon, nung sinilip ko yung Facebook niya, ang sinashare niya mga quotes ni Gandhi. Ngayon ang binabahagi mo na lang mga basurang kanta mo na puro pang children's party. Tapos ngayon mukha ka na ng OPM hip-hop, iho. Seryoso pala yun, nakala ko nagbibiro si Miko. Masakma yun sa kung kanino at dapat ka nga lang makalampag. Kasi kung gusto mo maging pinakabaduy, wala ka sa kalingkingan ni Badang ng Kamandag. Ano yung lohika? Ang maging representante ka ng lokal na tunog, hindi ba pagtataksil? Kung mas may kredibilidad pa sa'yo, yung manyakis na musikero na itinakwil.
Kung umistedi ka na lang sana sa paggawa ng ring back. At kung kailangan ng payaso sa TV, kick back. Sana yung mga taga-matsyag, sa mga kilos mo, hindi na naisipan na pumatol. Kung nakasuhan ka ng ikalawang ahon, ngayong ikasyam, ibababa na yung hatol. O nga yung ritmo ng kampo. Yung sinabihan mong di nakalusot sa balaki dahil pipitsugin. Kamusta naman nung nagpakilala ang si Hadlang? Ano nagpakilala ang si Hadlang? Yun yung laban mo ng sarap panoorin. At ako yung ng ilustrado. Yung nag-fake choke na naging real choke, na nag-freestyle na hilot, na parang ginawa mo rin yung kay Saito Nag-fake choke, naging real choke, pero nung nag-freestyle, batibot! At kung nababansagan... Tangina. Iba rin talaga mag-rhyming si Sayad, tapos ang galing, no? Nahilot. Nung nag-fake choke, naging real choke, nung nag-freestyle, nahilot. Ikaw, nung ginawa mo kay Saito, nung nag-fake choke, naging real choke, nung nag-freestyle, batibot. Inang galing. Ang paikot yung mga linilikhao na tugma. Hindi naman masamak paikot yung mga kilos mo't gawa. Nung tumapak to sa gubat, nagdrama nung nawala, keso last battle niya daw, kaya di ganong handa. Pero nakasali pa siyang 2x2, naka-universikulo. May idea akong bakit. Anong akala mo dito, laro-laro lang, pwede kang umayaw pag ayaw mo na o pag yung ganap naging pangit? Wala sa'yo yung desisyon kung kailan ka pwedeng kumalas. Kamatayan lang yung susi. At ako ang daan palabas! Sayad yun, round 3. Sobrang linis. Pero ibabase ng overall performance, Sayad talaga. Sayang, ang kalat ni Kuya Flick nung round 3. Kung round per round, round 1 tabla, round 2 Kuya Flick, round 3 Sayad. Pero i-overall natin to. Wala, Sayad talaga. Pero ang galing ni Kuya Flick, sayang lang, nagkalat lang siya na may kalat lang siyang round. Pero nga, solid pa rin parehas. I-review natin sunod yung 2x2 nila. Yun, hanggang dito na mga pare ko. Hanggang sa muli. Peace out.